Magandang araw Pilipinas! Narito na ang latest na lagay ng ating panahon ngayong araw November 8, 2025. Ngayong araw ay inaasahan ng papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Uwan. Pero wala pa siyang direktang epekto sa kalupaan, tanging ang Northeast Monsoon o amihan pa rin ang makakaapekto sa hilagang bahagi ng ating bansa sa may Batanes Group of Island at Cagayan Province. Ito ay magdudulot ng maulap at maulang panahon sa mga apektadong lugar. Sa Metro Manila at mga karatig lugar at sa mga nalalabing bahagi ng bansa. Ngayong araw ay makararanas pa ng maaliwalas na panahon maliban na lang sa mga panandalian at biglaan buhos ng ulan na kadalasan sa hapon o gabi na sanhi ng localized thunderstorm. Sa ngayon ay patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong may international name na Fung Wong. Ngayong araw ay inaasahan ng papasok ito sa Philippine Area of Responsibility at tatawagin itong si Bagyong Owan. Ang pang-21 bagyo na pumasok sa bansa, sa ngayon ay tumatahak na siya pakanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras at patuloy itong lumalakas. Sa ngayon ay mayroon na siyang maximum sustained winds na aabot sa 110 kilometers kada oras na lakas ng hangin malapit sa gitna o sa sentro ng bagyo at mayroon siyang bugso ng hangin na aabot ng 135 kilometers kada oras. Ang bagyong Owan ay nasa severe typhoon category na. At inaasahan pang lalakas ito at maaring maging isang super typhoon at maging mapaminsalang bagyo bago tumama sa kalupaan. Ang direksyon tinatahak ng bagyong Owan ay northwestward at base sa mga weather forecast. Malaki ang tsansa na sa northern part ng bansa ito magla-landfall, maaring sa central o northern part ng Luzon. Ngayong araw ay nagbigay na rin ng babala ang pag-asa ng wind signal number 1 sa mga probinsya na nasa silangang baybayin ng bansa bilang paghahanda sa paglapit ng bagyong Owan, kabilang dito ang mga probinsya sa Luzon. Silangan bahagi Isabela, timog silangan bahagi ng Nueva Vizcaya, Aurora, timog silangan bahagi ng Rizal, silangan bahagi ng Laguna, silangan at katimogang bahagi ng Quezon, kasama rin ang Polillo Islands. Romblon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate including Ticao and Burias Islands. Signal number 1 rin sa Visayas kabilang dito ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, the northern and central portions of Cebu, including Bantayan and Camotes Islands, the northeastern portion of Bohol, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Iloilo, northeastern and western portions of Capiz at Aklan. Kabilang rin ang Dinagat Islands at Surigao del Norte sa Mindanao na may signal number 1. Tinatayang mayroon pang 30 oras bago maramdaman ang lakas ng bagyong Owan sa mga lugar na itinaas ang signal number 1. Ang mga nasabing lugar ay inabisuhan ng maaga upang mapaghandaan ng mabuti ang bagyong Owan. Ngayong araw ay makararanas pa rin ng maaliwalas na panahon ang bansa. Tinatayang ang Bagyo Owan ngayong araw ng Sabado sa ganap na 8 ng umaga ito ay tinatayang nasa 855 kilometers silangan-silangang Kabisayaan at pagsapit ng 8 ng gabi ito ay tinatayang nasa layong 580 kilometers silangan ng Legazpi City, Albay. At sa Linggo November 9 alas 8 ng umaga ang bagyo ay tinatayang nasa layong 435 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. At sa pagsapit ng alas 8 ng gabi ay tinatayang nasa baybay na ito ng Kasiguran, Aurora at maaring ganap na itong isang super typhoon category. Kaya habang maaga pa ay inaabisuhan ng paghandaan ang pagtama ng bagyong ito dahil tinatayang may dala-dala itong mapaminsalang hangin at ulan sa sandaling tumama ito sa kalupaan. At manatiling ugaliing sumubaybay sa mga ulat panahon upang malaman ang mga kaganapan at pagbabago sa direksyon at lakas ng bagyong Owan.